Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 3 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Stand by now for Radio Mindanao. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Naway na sa maganda po tayong kalagayan. Naway masaya po tayo sa mga oras na ito. Yung mga nakatulog kanina sa palatuntunan ng ating guwapo. Si Bert ay talagang nakakantong po ang kanyang mga wedding, lalong-lalo na po ang kanyang bedroom boys. Ay hindi po natin maiwasan ang antukin. At sa ngayon mga kaibigan, gumising po tayo. Dahil ang dami po nating mga chismis dito sa ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Ito po ang inyong lingkod na hindi po nagkaupo. Si Abdel Disa na inaanyayahan kayo makinig hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang po yan sa ating pinagpaboritong programa natin tuwing pagkasapit ng alas 2 ng hapon ng Radio Mindanao. Of course, ito po ang himpilang malakas, good sounding radio, ang RPND Triple X dito sa lungsod ng Zamboanga. Salam doa kaniko tantan mga kakampungan, mga kakasin mo. Ayari na isabin, makasih malasag kanyo, dumihil ba mga chismis. Mga ununun ba mga naghaban din di halam dahil sa buwangan, mga kahula-hulaan na do, di sa dyan programa na do, Radio Mindanao. Bagay ni magkasikan ni Abdel Disa, hamuin mga sila kakilahan nila yung tingog ko huyom sa yaon. Oh, lang na yaon na isabi ng comic yaon. Ahoy! Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan, hinaon nga nata sa maayong pangisip, sa maayong panghuna-huna, sa maayong lawas, kinahanglan nga atong bantayan ang atong lawas mga kaigsunan kay mauragunay atong kapital. Siyempre, kung kita magmasakit, natay mabatian, natay balatian nga medyo dili maayo, siyempre, di ta makagawas, di ta makapanginabuhi, aron na ay mamamam sa atong pamilya. Busa, ampingin nato ang atong one kata. Ay, labi na jud ka ng mga sexy diha. Ay, nako, sahay di na sila mukaon. Kaya lagi, mahadlog silag mahimog o balyena. Madisporma in town ng ilang one kata nga sexy, puwerteng hubaga. Ay, pahiyom-hiyom po diyan si Inday. Mrs. Ka. Upang hindi tumingin sa iba si Mister, panatilihin po ang kaseksihan, ang kagandahan ng inyong one kada at palaging naliligo at palaging mabango.
Siraulo na yata siguro yung mister ninyo pag ikaw ay pinalitan pa, pag siya ay lumingon pa sa iba. Dito sa Zamboanga City, sa 98 Barangay ng Zamboanga City. Buenas tardes, yun na sila mga bisinos. Kital. Daghan po mga Bisaya din, no? O mayong hapon sa inyo din sa Zamboanga City. Asa mamudapit karon. Kami moingon nga mayong hapon, usahay mo init, usahay mo dagom, init na po, usahay mo ulan, talite, hala. Murag malayan ang atong ginhawa na. Unya ba, usahay init ka sa gawas. Pagsulod na ito dili sa stasyon Puerteng Bugnaw. Bugnaw ba? Gibugnaw bitaw, gitugnaw ang taong ko. Lalabas po tayo sa lungsod ng Zamboanga dahil saan-saan po aabot dito sa Western Mindanao ang ating signal. Diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Wow, mayong hapon kaninyong tanan diha. Kinigyod ang inyong pride of Zamboanga, Sibugay, kataga Sibugay manggod ta. Taga Sibugay ng inyong parinting, inyong igsoon. Oy, diha ko na taos payaw. Apan lagi ang payaw, discarded kay ko. Preso, may hawa na lang ko diha kay pastilan. Di ka magkagwanta niyan ng daghan. Kayong mga illegal niya, oy. Ilabi na jud ka ng yang mga pangisda na ito diha, pastilan. Unya na pa'y walang pakundangan na pagputol ng kahoy. Mga bagkawan, oh my goodness. Malakas din tayo dyan sa Zamboanga del Norte. Ay nago dyan sa Triple SB. Ay nago. Tinglipayan nila dihay kay nanay siray maabot nga radyo stasyon ng ikan Zamboanga kiniregyod ang RPN. Dili man ako mahatag ang akong cellphone number diyan sa inyo ha. Ang akong telephone number diyan sa inyo ha. Kay wala man ko yung taong nga cellphone. Pastilan, ang among sweldo diri nga 2,000 ra. Ay, nagaw pastilan. May gani, madad pa sa akong angkorman na siya sideline nga karpentero. Ako sahay, ambon sa kanya sideline na ako sa gawas, no? Pati-pati duglan na, mangitag mga balita. Diyan sa Pagadian, Zamboanga del Sur, ay pastilan. Biting lipayan nila kay naa sila radyo nga madungog nga gikan Zamboanga City. Dili lang siya makano ang lingwahe na ay Bisaya, na ay Tagalog, na ay Minuslim, unsa pa. Wala lang na in-check kay di man taga sabutan ang in-check. Aliyad ang biyan na Basilan. Ay, mga kakampungan na ito, mga kalawlansan na ito doon ay Basilan yan. Maurag kita niyo mga tuwan, mga rayang, mga uto, mga bawo. Itambiyan alin na lamitan in Sabela City. Ay, buenas tardes sa likuntiyo. Kunas tardes sa li. Alin na begang. Mananatawag ka natin alin na begang. Ilabi na jud diha sa tumagad ay pastilan kadaghan nagapaminaw diha sa tumagad mga Deleñas family. Manang Gemma, si Manong June. Kumusta mo diha? Wa naman ko kikita sa inyo upat katuig na yung taon. Ay nago si ang atong principal diha. Si Manang Estrella, ma'am. Si Kinsane, kalimut ang ngalan ni Ma'am Estrella, ang principal niya. Ay, si Liling diya, si Liling. Liling. Manang Liling, maayong hapon ka na mo diha. O sa imong mga estudyante, sa imong mga pupils ba, ano sa diha? Sa imong mga silingan. O kay Pupong po, ayang mister, si Pupong, maayong hapon diya pong. At naara, kaapgulan siyempre, no? Uy. Tamira kita kung Popong ay si Opong o si Popong ba? Bien gwapo na siya dong, no? Di ba?
Lupig pang ang army nga mag-uniforme. Abi ni mo ka opisyal nga mag-uniforme si Popong. Mauna ang banda ni Manang Liling Australia diha sa asan diha sa tumakid sa ka-principal niya ang banda na kapgo o niya guwapo. Pero mga paryente na muna sila. Ay, ha? Bisag Kristiyanon sila, ako Muslim, pero paryente me. True. Ayan. Nakaasawa sila nakaasawa sa mga Muslim po doon niya. Kami nakaasawa pag mga Kristiyano. Ang pamilya diha. Mauna akong mga pamilya diha sa tumakid. Mga Deleñas family. Sulu, wow. Salam doa ron Governor na do Governor Toto Tan iwan na si mga Taiwan na rin doon Gob. Of course, can papang mo. Katantan na kamurunon halupasog salam doang ano katatan na yan dahay makuyag day sa amin mga kakampungan na tulun na yan tawi ay nako ilabi na dyan dito sa Malaysia. Hi, salam doang ano katatan na Malaysia yan. Salamat pagi. I've got exactly 14 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Abdel Dizan po. Ay nako, mga babae, dalawang babae. Dito, balita natin sa Buanga City mga kaibigan. No? Dalawang babae. Oh no. Hindi po yung tatlong babae na Bengrande mga bisinos, no? Kaya entra sila kung on the bangko agad sa Buanga City. Bigla nilang hinalbot ang isang employee doon sa bangko na yan. Hinablot, sinabunutan mga kaibigan. Kawawa naman. Baka naman siguro nainggit dahil nung makita siguro nila ang babae na ay maganda pagkatapos sila ay napakalaki balye na tatlo pa naman sila pinagtulong-tulungan po nila mga kaibigan na ang isang one kata na babae dyan sa isang bangko natin dito mga kaibigan. At yun, sinabunutan po nila. Palmada daw. Tawi kita na otro planeta ha. Chismis lang siya, hindi sa daskre. Ito naman, dalawang babae ang nahuli na naman mga kaibigan. Ano ba itong mga babae natin ano? Pati ba naman ay sangkot sa mga pinagbabawal na gamot. Dalawang babae po ang inaresto, hinuli ng mga personahe po ng Anti-Illegal Drug Special Operation. Ay nako, ano ba ito ng task force mga kaibigan and ng Police Station 7 dyan sa Galvez Drive, Barangay Santa Maria sa lungsod ng Zamboanga noong nagarang Sabado. May mga droga po na mga tigilang sachet at mga money ang nahuli sa kanila na bilang pagpapatunay na sila po ay hinuli na nagdadala po ng mga illegal drugs. Saan sila ngayon? Puro may mga asawa pa naman ito mga kaibigan. May mga mister po ito. Saan sila ngayon? Kalong. Balita pa rin dito sa lungsod ng Zamboanga, no? Ay nako, alam nyo mga kaibigan, last year hanggang sa mga buwang ito ay uso pa rin yung kidnapping dyan sa karagatan natin.
Sa Ninian, ang Naval Forces Western Mindanao ay tumanggap po ng 30 mga speedboats. Wow! 30 mga speedboats, ha? 30 speedboats. Na? Tama ba yun? Ha? Okay. Upang tikangang malabanan. Upang epektibo pong malabanan. Mahuli itong mga masasamang elemento dyan sa karagatan ng Region 9. Tungkol po upang epektibo po nilang malabanan itong kidnapping at piracy dito sa pinakamalawak na karagatan dito sa Region 9. Ang bago pong umupong itong NAVFOR-WEM Commander na si Rear Admiral Rene Medina ay nangako po siya mga kaibigan na i-intensify ang kasiguruhan sa kanyang area of responsibility upang pigilin o kaya uliin itong mga pirata at iba pang mga bandido. Iba pang mga bandidong grupo na talagang nagpipiesta sa mga mangingisda po natin at mga publikong sasakyan o kaya yung mga boat passengers po natin na nagbibiyahe papuntang sa saang sulok dito sa ikangang mga inter-island vessels mga kaibigan. Ayon pa kay Medina, i-organize po niya at i-strengthen itong bantay dagat and will prioritize security at protection ng mga mamayan nandiriyan sa dagat. Ayon kay Medina, ay pag-aralan po nila at kikilanin ang mga iba't ibang lugar kung saan nandiriyan yung mga bandido o kaya yung mga tulisan na nagkukuta o kaya palaging nasa laot mga kaibigan. Ang Naval Commander ay also promise na kanyang makipagkita po siya sa mga officials ng Sulu, Tawi-Tawi at Basilan upang pag-usapan po nila yung seguridad dyan sa karagatan na sakali mang ito ang dahilan na magkaroon po sila o tayo ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang area. Now, siya po'y nagpapasalamat sa Philippine Navy para sa mga brand new speedboats na talagang ikaka-boost ng moral ng ating mga kababayan at mabantayan ang karagatan natin laban sa mga mapagsamantala dyan sa dagat. Now, ito pong si Medina ay nag-assume ng kanyang bilang Naval Commander mula kay outgoing Rear Admiral George Samba na ito ay who was designated at the Naval Education Training Center. So maganda po yan mga kaibigan at least mayroon po tayong kasiguruhan ng ating security diyan sa karagatan ng Region 9. Ang
sana naman ay yung mga speedboat na yan, makikita lang po natin sa loob ng mga ilang buwan pagkatapos wala na. Dahil mahina po ang maintenance, dahil pag masira po yan ang isang makina niyan, ay alam mo na, magre-request pa yan. Gagawa pa yan ng mga voucher, gagawa pa yan ng communication papuntang headquarters doon sa DOS at pupuntahan pa yan. Dating may pondo nga pero matagal. Hanggang sa mabulok na lang yung makina, hanggang sa mabulok na lang yung mga ikangang speedboat na yan, ay hindi pa makagalaw muli. So, sana naman ay maganda po ang maintenance ng mga speedboats na yan nang sa ganun ay mayroon po tayong kasiguruduhan dyan sa karagatan. Bilang tulong po yan ng ating mga barko, ng ating Philippine Navy diyan sa karagatan. Yung mga sailors po natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mga Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army. Magigiting ang kawal ng Pilipinas. So, sana po maganda po ang maintenance niyon, Ay, alala po natin nung tayo mayroong radio station diyan sa Basilan o diyan sa Soundcom noon. Pag masira ang isang tubo, isang spare parts ng transmitter, may pondo yan pero matagal ang dating. Kaya ma-order kami ng mga isang buwan. Kung minsan abutin ng mga 3 months bago darating yung spare part na nire-request namin doon sa Manila. Dahil pagdating doon sa Manila, bibilhin pa, gagawa na ulit ng mga voucher, gagawa ulit ng mga iba't ibang mga ano-ano. Pirmahan pa ni General. Oh, no. Paano mga kaibigan, sa ating balita naman, doon sa national balita po natin, wow, talaga, itong pipigilin daw, pipigilan ng US of A ang China sa pag-angkin sa mga isla. Naku, saan kayang isla na pipigilin ng US ang pag-angkin nitong mga China? Ayon po mga kaibigan, tiniyag po ng bagong administrasyon ni President Donald Trump na kanilang pipigilan ang China na angkinin ang mga teritoryo sa international waters sa South China Sea. Huwag naman sana magkagulo po, Dahil apektado rin tayo dito. Sinabi ni White House Press Secretary Sean Spicer, poprotektahan, poprotektahan. Ay, ano bang nangyari sa ating Tagalog mga kaibigan? Medyo nabulol na po tayo. Poprotektahan ng US ang kanilang interes sa nasabing lugar. Now, ang hakbang niya ay paniguro na hindi basta-basta angkinin ng isang bansa ang international territories. Sabi pa niya sa English mga kaibigan, I think the US is going to make sure we protect our interests there. And Spicer, if those stands are, in fact, in international waters, and not part of China proper, we'll make sure we defend international interests from being taken over by one country. So, ayun pang sinabi ng kanilang White House Press Secretary Sean Spicer. Now, ang ilang bahagi ng West Philippine Sea ay kabilang sa controversial na pinagdedebatehan.
Kasali po yon na bilang controversial na pinagdedebatehan matapos manong sakupin ng China ang ilang isla at patayuan ng military facilities. Ito talagang China na talagang sa kanila daw talaga yung isla na malapit dito sa atin. Diyan sa West Philippine Sea. Now, liban sa Pilipinas na nanalo sa International Tribunal kontra sa China, may ilan pang mga bansa na claimants din sa ilan pang bahagi ng South China Sea. Ay naga mga kaibigan, talagang huwag naman tayo masyadong mamahala dito. Anyway, sana ay mapayapa po ang itong mga nagaganap dyan sa kataasan po natin, di ba? But anyway, tayo po'y babalik pagkatapos ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 2:30 dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Bago natin magbigay uli ng ilang mga chismis, isa munang magandang awitan handog namin sa inyo sa mga oras na ito mga kaibigan.
Okay, what a beautiful sound from the Grandels, Mary Jane on my mind. Oh, yeah. Alam niyo mga kaibigan, ang awards na yan ay hindi pa siguro kayo pinanganak, and that was 1970s. Kasagsagan no, ng martial law. No? Paborito po natin yan, ang awards na yan. At palagi pong naririnig natin sa mga radio station dito sa Luzon at Zamboanga. Isa na yung RPND Triple X. From the Grandels. Ang oras po natin ay ganap ng 35 minutes after 2 in the afternoon. Dito pa rin sa ating palatuntunan mga kaibigan ang Radio Mo Mandanao. Nais muna nating congratulate mga kaibigan itong 6 na HPG troopers ang na-promote. Wow! Ang PNP Highway Patrol Group 9 Regional Director Senior Superintendent Joel R. Di Maano ang nangunguna. Sa umagang ito ang pag-donning of rank to promote itong 6 na HPG personnel. Nakikita niyo yung mga highway patrol group sa daan. Ayan sila, malagi silang nasa daan upang titingnan yung mga kolorom na mga bihikol. Yung mga bihikulo na may dalang mga illegal. Itong mga bagong na-promote police officers ay sina SPO4 Mastura M. Minalang ng Zamboanga del Sur, Molave Sub-Office. Wow, congratulations sa iyo, SPO4 Manalang o Minalang. At syempre si SPO 2nd Jeter P. Abu-Abu, Chief of Buug, Zamboanga Sibugay Provincial Team Unit. Ang isa pang na-promote mga kaibigan ay si SPO2 Bobby L. Solis of HPG9 Regional Mobile Team, SPO1 Mark Rufino M. Dumpit III of Zamboanga Sibugay Provincial Team, PO3 Ronald B. Andohesa ng Zamboanga del Norte Provincial Team Unit, at si PO3 Joby M. Dalugdog ng ZCNPTU. So, ayun po mga kaibigan, no? Yung mga na-promote, yung mga 6 na HPG, mga highway patrol group ang na-promote mga kaibigan ng isang rango. Ay nagwa. So congratulations po sa kanila. Ang HPG Region 9 Chief Senior Superintendent Joel R. Dimano, sabi po niya na itong promotion po ng HPG personnel is under the regular promotion for the second semester of calendar year 2016. Ano naman talaga mga kaibigan, no? Bawat taon ay mayroong mapopromote. Yung mga hindi na po-promote, yung mga paisi lang go lucky. Yung mga hindi nag-i-schooling, ayan, paano tayo ma-promote? Gusto natin ng tayong ma-promote. Hala, mag-schooling kayo. Kasi isa yan sa requirement. Isa yan sa requirements kung gusto nyong ma-promote. So, mag-schooling po kayo. Alagaan po ninyo inyong career, di ba? Kung wala kayong schooling, kahit anong galing ninyo, ayan, kahit na maliban na lang kung sakaling sa labanan na o nasugatan ka o kaya namatay. Diba? Na-promote kayo.
Pero kung gusto nyo talagang ma-promote kayo, ay magtrabaho kayo ng maigi, gumawa ng yung talagang sundalo o pulis. Very talagang smart, smarte sa pag-susuot ng uniforme, sa pag-ugali. Lahat lang gamitin po natin ang ating napag-aralan sa ating training. At kung mayroong mag-offer ng doon sa higher quarters, sabi na magkaroon po tayo ng schooling sa ganitong subject o sa ganitong pag-aralan po natin na ganito. Sa kurso na ganito, halimbawa kurso ng demolition, kagad sa kurso ng pang-admin, sige, schooling kagad, mag-request kagad. Kung yan ba talagang ikaw ay qualified na upang mag-schooling. Dahil nga kung kahit na anong galing po natin, pag hindi po tayo mag-schooling, kasi isa yan sa mga requirements na paano kung gusto nyong ma-promote, kailangan mayroon po tayong schooling. So congratulations po sa mga nabanggit nating mga HPG troopers na na-promote po ng isang rango. Ang oras po natin ay ganap ng 19 na sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Siyempre po, ito pong inyong lingkod, si Abdel Liza. Hanggang alas 3 na lang po tayo. Balita pa rin natin, umabot po sa 850,000 pesos ang nalikom. And total proceeds mula sa Miss Universe National Gift Auction na ginanap sa Conrad Hotel kagabi. Wow! 10 regalo ang pinili para sa live auction, kabilang ang sa pambato ng Pilipinas na ipresenta sa audience ang kanyang pearl necklace at earring set. Wow! Sino sabi na ang gustong bibili nitong aking relo? Wow! Ang nasabing halaga ay mapupunta sa Positive Auction Foundation Philippines Incorporated, isang charity na layuning makapagbigay ng medical treatment sa mga biktima ng human immunodeficiency virus infection, at acquired immune deficiency syndrome, HIV/AIDS sa Pilipinas. Ano ba ito mga kaibigan? Yung mga nagiging biktima niyan, ayan po, ibibigay po nila medical treatment sa mga biktima ng HIV at AIDS dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Paano ba yan? Ay nagawa sa mga sila mahilig mga kaibigan. Kaya nagkakaroon sila ng ganyang sakit na wala ng kalunasan, wala ng gamot. Nabatid na may kanya-kanyang bit-bit na national gifts ang bawat kandidata mula sa kanilang home country bilang tradisyon sa Miss Universe. Sa kasalukuyang batch, kabilang dito ang basketball na pirmado ni dating NBA star Shaquille O'Neal mula sa Miss USA. Wow, bola gayon din ang Russian headdress, Baltic Amber pendant na may 24 karat gold, miniature or oxcart mula kay Miss Costa Rica. Ebony and gold chest set mula sa Kazakhstan, portrait ni dating South African President Nelson Mandela, at artworks ni na Miss Mauritius Beles at Angola. Now, pinakamahal manong item sa listahan ay ang pares ng aquamarine pendant earrings mula Brazil na tinatayong 120,000 pesos
ang halaga. So, ang ating pambato po ng Pilipinas ay nagdala po ng pearl necklace at earring set. Ang iba naman, mga kaibigan, ay sa mga national gifts mula sa mga kandidata ay tahimik umanong ino-auction po nila. Hindi na ikangang doon na lang sila sa tabi-tabi. Ito, bili mo ito, ha? Itong halaga nito, ganito, ganyan. Ako bibili niyan. Bibili ako na ng 200 piso. Hanggang umabot po ng 800. Magkano? Magkano ang inabot po ng kanilang auction sa gabi na yon? Ay nako, 850,000 pesos. Marami-rami na po rin ito, no? Okay. Hindi po kasama, bago ang auction, inirampa muna ng 85 kandidata ang mga gown na disenyo ng 86 na Filipino designers, kabilang sina Rajo Laurel, Carrie Santiago, Francis Libiran at Odelon Zimpao na siyang nagdamit sa pambato ng Pilipinas. Hindi kasama dito si Miss Jamaica Isabel Dali na sinasabing sumama ang pakiramdam. Now, bago po matapos ang event, 9 na outstanding Filipino women ang kinikilala dahil sa kanilang contribution sa bansa, kabilang ang celebrity doctor na si Becky Bello, Olympic silver medalist Hedelin Diaz, Tourism Secretary Wanda Teo, sikat na si Chief Margarita Flores at Tony Award winner Lea Zalonga. Alam niyo mga kaibigan, naging agaw pansin din ang exhibit kung saan nakadisplay ang corona asas ng Pinay Miss Universe 1973 na si Margie Moran. Gaganda po nila mga kaibigan. Nakita po natin ito kagabi sa TV. Now, samantala po mga kaibigan, ngayong araw na ito ay aabangan ng National Costume Presentation Show ng mga kandidata kung saan una ang iniulat ni Tourism Undersecretary Kat De Castro na ang ticket ay mabibili sa mas mababang halaga. Magkano kaya? Kaya natin bumili niyan? Punta tayo ng Manila. Punta tayo ng Davao mga kaibigan. Ito ay kumpara sa coronation ticket na nagkahalaga ng karong-karong pa mga bisinos, no? 2,000 pesos. Ang masih dimisweldo. 2,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Ay nago. Sabi pa ng ni Castro mga kaibigan, rest assured that definitely the pageant fanatics will get their chance to buy the cheaper tickets for the National Costume Show. As of now, wala pa po tayong venue because they're still fixing it, but they can get tickets for as low as 500 pesos for the National Costume Show. So this is really mean for pageant fanatics. Because as we all know, the National Costume is one of the shows they really look forward to. Ito po ang saad ni De Castro sa dating panayam. So maganda po ito mga kaibigan, ano? And umabot po sa 850,000 pesos ang nalikom na nila total proceeds mula sa Miss Universe National Gift Auction na ginanap doon sa Conrad Hotel kagabi. At ito po ay ang halaga po, ang pera na ito ay para po sa medical treatment sa mga biktima ng HIV o saka AIDS dito sa Pilipinas mga kaibigan.
Ang oras po natin ay ganap ng 10 sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Ito bang sinasabi nilang terrorism, di ba? Now, ang gumagamit po sila, itong terrorism, gumagamit po sila ng mga sandata, mga kaibigan. Ngayon, ang kinatakutan po natin ngayon, although nakapag-seminar po tayo nito, itong biochemical, bioterrorism, mga kaibigan. Ay, naku, mahirap po yan, mga kaibigan. Kuminsan, di pong manotice po, no? May mga sakit na hindi na walang gamot tulad nito ng AIDS, tulad ng HIV. Kung minsan nakukuha nila sa mga hayop, sa mga manok, diyan sa mga domestic animals, 'di ba? So di naman tayo ay nananagot, mga kaibigan, at sabi pa nga nila hindi pa tayo handa upang labanan ang itong bioterrorism. At posible po ay magaganap o mangyari po yan dito sa atin. Ang dami na pong mga sakit na nandiriyan. Dami pong sakit na naramdaman ng mga Pilipino, ng mga tao dito sa mundo because of this bioterrorism. Diba? Nakapag-seminar po tayo nito, pero may mga gamit po, may mga gadget na yun lang yung sa mga pumupunta sa lugar na tinamaan nitong bioterrorism. Ito nga, biochemical, mga kaibigan, pag na-inject ito sa isang hayop o kaya sa isang tao, nako, wala ng kalunasan, walang gamot. So, gaano ba tayo kahanda upang labanan na ang ganitong bagong sinasabi nilang form of terrorism dito sa buong mundo? Mayroong mga pinagitan sa atin during the seminar, no? Pero matagal na yun. Nasa servisyo pa tayo, mga kaibigan. That was 2001. 2001 dahil naglilecture po tayo tungkol sa terrorism. And of course, pagkakataon na po namin yun na mag-attend ng ibang klaseng terrorism. Itong sinasabi nilang bioterrorism. Marami na pong, di ba? Kung minsan may mga sakit na magtaka na lang tayo, bakit may daming mga sakit na dumarating dito sa mundo na walang lunas? Walay intaon tambal na ng mga sakit, mga kaigsunan. Isa na yan, doon sinasabi nilang bioterrorism. Itong nag-warning po ang isang Amerikano dito, no? Isang scientist, mga kaibigan, na isang bagong, a new kind of terrorism, itong bioterrorism. Pero nasa sa atin niya, mga kaibigan, kailangan ay magbago tayo. Kailangan ay huwag tayong ikangang pupunta-punta sa mga lugar na patay sindi. Huwag tayong magipagtalik na parehong lalaki. Parehong babae. Biro lang, baka magalit kayo, Magkawa natin dyan. Marami at saka yung mga galaga ng mga hayop, ano ba dyan? Anyway, we have more on this. Ikangang chismis natin tungkol dito sa bioterrorism dahil kinakapos na po tayo ng oras. Well, mga kaibigan, hanggang
dito na lang sa araw na ito, sa oras na ito, ang ating palatuntunan Radio Mindanao dahil napakabilis ang ikot ng ating orasan diyan sa ating harapan mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo sa balansawang pakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. At alam ko ay inaabangan na po natin o ninyo ang ating paboritong anchorman na si Al Jacinto. At sana naman ay makapiling natin siya bukas ng hapon, ganitong oras din at himpilan. And of course, sa ngalan po, kami po yung magpapaalam na sa ngalan po ng ating technical director sa abong ito, si Raymond Kalanding. Of course, itong kasama natin si Rondo 1 at ang ating Superman na nasa laman siguro, of course, ang alam po ng ating station manager na si Pili Bay. También Alina Transmitter Site. Good afternoon, kunosta si Lee. At sa ngalan ng mga nakikinig sa ating sa ating palatuntunan sa araw na ito, ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa, nagsabing, may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.